Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel, Engineer Quiste Motovlog. For today's vlog, we will replace the battery of my Kawasaki Z400. So una sa lahat guys, kailangan muna nating magsuot ng PPE, ng gloves at ng goggles para magsalin ng electrolyte dito sa ating bagong battery. At unboxing muna natin ng bagong battery guys. Itong battery nga pala nito guys ay galing sa RGS Yuasa battery dito sa may Calamba, Laguna. So ito guys, meron siyang mga instruction how to refill the electrolyte to the new battery. So ito ang specs niya guys. Ayan o. Meron siyang mga safety reminder. Ito ang kanyang safety seal. Ayan, from RGS. Meron din dito kasamang guys na mga bolt para sa terminal niya. Ayan guys, bali bubuksan ko muna tong canister niya ng electrolyte bago natin isalin sa battery. Then reminder nga pala guys, bali delikado itong pagsasali ng electrolyte nang hindi ka naka safety goggles and gloves. So ingat-ingat din tayo guys ha. So tignan muna natin itong instruction kung paano niya nagre-refill or nag-a-add ng electrolyte sa new battery. Ayan guys. So ang first step niya guys, kailangan muna nating tanggalin tong safety seal sa battery. So pag natanggal mo na tong safety seal guys, hindi mo na siya pwedeng ibalik kasi sisingaw na siya at hindi na mag-charge ng ayos ang battery. So ang next step niya guys ay gently pour in the electrolyte. So slightly push lang guys tong canister para siya mag-lock. So uti-uting bababa na kusa yung electrolyte papunta dito sa battery. So antay lang tayo guys ng mga ilang minuto bago siya fully ma-empty. So ayan guys, wait lang tayo. So ayun guys, sa tingin ko na transfer niya na lahat ng electrolyte sa new battery. So pwede na nating tanggalin tong canister. At ikabit na natin tong safety seal cap niya para hindi na sumingaw tong electrolyte. So mag-unwait lang tayo guys ng mga 1 to 2 hours bago natin siya i-fully close para mag-penetrate mabuti ang electrolyte sa battery guys. So after 1 hour to 2 hours guys, pinuli close ko na siya. And pwede na natin siyang testingin guys gamit ang tester. So check natin kung tama ang kanyang output voltage. So normally guys, ang output voltage niya dapat na ibigay sa atin ay 12 volts. So ayan guys, 12.73. So meaning okay ang ating battery and ready for installation na guys. Let's go! So una kong gagawin guys, tatanggalin ko muna yung old battery niya. So kailangan ko ng mga tools para matanggal ang terminal ng battery.
Then reminder nga pala guys, pag magtatanggal tayo ng terminal ng battery, kailangan nyo munang tanggalin ang negative side ng terminal. So yan yung standard guys before tanggalin yung positive. So ulit guys, negative muna bago positive pag magtatanggal tayo. And after natin matanggal guys ang old battery, pwede natin kabit ang new battery. Ito yung sinalinan natin ng electrolyte kanina guys. So dahan-dahan ko lang siyang ipipit dito sa kanyang compartment. So reminder uli guys, pag magkakabit naman tayo ng terminal sa battery, kailangan naman una lagi ang positive. So ano yun, kabaliktaran yun kapag dismantling ka. So ngayon pag installation, una ang positive bago ang negative. So after natin ma-install ang new battery guys, testerin ko muna siya bago natin i-start kung sapat pa rin ba ang voltage na katulad kanina. Ayan guys, 12.76. So goods na good siya guys bago natin i-start. So this is it guys, start ko na siya. Okay, goods na goods guys. So tetesterin ko rin uli siya guys kung nagcha-charge yung battery at gumagana yung charging system niya guys. So normally guys, kapag nag-start na ang engine at tinester mo siya, naglalaro na siya sa 13.27 volts. So good job guys. So shoutout time muna tayo guys. Shoutout kay Miss Girly Villagracia. Thank you sa pag-support sa aking YouTube channel. That's all for this video guys. Thank you for watching. Please like and subscribe my YouTube channel, Engineer Criste Motovlog. Thank you.